Good day po sa inyong lahat. Today, pag-uusapan natin ng isang legal na issue na currently pinag-uusapan, ang 1.4 billion land deal na kinasasangkutan ni Arnel Ignacio. Same time, titingnan natin ang possible legal liabilities niya, pati na rin ang mga legal remedies na pwede niyang gamitin. Para sa hindi pa pamilyar, si Arnel Ignacio ay isang sikat na TV host, comedian at singer dito sa Pilipinas. Pero hindi lang siya artista, nag-serve din siya bilang administrator ng OWA, yung government agency na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga OFWs. Ngayon, si Arnel ay nasa gitna ng investigation dahil sa umano'y unauthorized land deal na nagkakahalaga ng 1.4 billion. Kung mapatunayang may wrongdoing, pwedeng maharap si Arnel sa criminal liability tulad ng Violations of Republic Act 3019 o ang Anti-Graft Law, lalo na kapag mayroong negligence or bad faith na nagdulot ng injuries sa government and malversations of public funds. Ibig sabihin, misuse or loss ng public money na malaki ang halaga. Life imprisonment ang penalty kapag lampas 8.8 million and violations of Republic Act 9184, which is a government procurement law, kapag walang proper bidding or evaluation. May mga kaso na nag-serve bilang president dito, like sa kaso ng Santiago versus Sandigan Bayan noong 2008 kung saan pinatawan ng liability ang mga public officials dahil sa negligence at saka sa kasong People versus Alvarez kung saan may conviction dahil sa mishandling ng public funds. Aside sa criminal charges, may civil liability din. Pwede siyang papanagutin para sa restitution or damages para mabawi ng government yung nawala or nasira o di kaya unjust enrichment kung sakaling may taong kumita ng hindi tama dahil sa deal na ito. Bilang public officials, pwede rin siyang maparusahan administratively sa mga grounds tulad ng grave misconduct, dishonest, at conduct prejudicial to public service. Pwede siyang madismiss, mawalan ng eligibility o maparusahan ng permanente. May precedent na kaso na dito mula sa Office of the Ombudsman versus De Leon noong 2014. Pero syempre may mga legal remedies at defenses din si Arnel na pwedeng gamitin gaya ng motion to dismiss kapag walang sapat na cost, pagsumite ng counter affidavit para ipakita na nag-action siya in good faith, and good faith defense na napatunayan sa kasong Arias versus Sandigan Bayan. At pwede rin siyang mag-apila o mag-file ng petition kung may mali sa proseso. So hanggang dito po, ang importante ay ang presumption of innocence. Hindi pa po siya guilty hanggat hindi pa napapatunayan. Pero kung mapatunayan, may serious legal consequences na kakaharapin. At ang case na ito ay susubok din ng ating sistema sa public accountability at ang rule of law. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.